Hello everyone! Welcome back to my channel! Ngayon, nandito tayo sa puso ng Tokyo. Bibisitahin natin ang isa sa pinakasikat na landmark, ang Kaminarimon Gate sa Asakusa Temple. Ito ay isang dapat puntahan ng sinumang nag-explore sa Tokyo. Kaya tara na at simulan na natin. Tulad ng nakikita ninyo, ang Kaminarimon o Thunder Gate ay kilala sa kanyang napakalaking pulang lantern. Ang lantern na ito ay may taas na 3.9 metro at tumitimbang ng humigit kumulang 700 kilos. Isa ito sa pinakakilalang simbolo ng Tokyo. Kapag bumisita kayo, siguraduhin maglaan ng sandali para mag-alay ng dasal. Ang tradisyon nito ay maghagis ng barya sa offering box, pumalakpak at 2 beses at pagkatapos ay yumuko. Pagkatapos dumaan sa gate, matatagpuan ninyo ang Nakamiss Shopping Street. Ang kalye na ito ay puno ng mga tindahan na nagbebenta ng tradisyonal na merienda, souvenir at mga handicraft. Perfect ito para bumili ng mga pasalubong o tikman ang mga masasarap na lokal na pagkain. Hindi ko mapigilang tikman ang ilang lokal na merienda dito. Napakasarap. Sa dulo ng Nakamiss Street, mararating ninyo ang napakagandang Sensoji Temple. Ito ang pinakamatandang templo sa Tokyo na natapos noong 645 AD. Ang atmosphere dito ay tahimik at maganda
Isang matinding kaibahan sa Abalang Shopping Street. Makikita niyo rin dito ang beautiful 5-story pagoda. This structure stands tall and elegant, symbolizing Buddhist teachings. It is a great spot for photos and to appreciate Japanese architectural beauty. So iyan ang ating pagbisita sa Kaminarimon Gate at Asakusa Temple. Ang Tokyo Metropolitan Building is in Shinjuku. Is often visited sa mga tourists for its free observation decks na provide good panoramic views of Tokyo and beyond. Pag medyo maganda ang weather condition, famous landmarks such as Mount Fuji, the Tokyo Skytree, Tokyo Tower, Meiji Shrine, and the Tokyo Dome can be seen from the observatories. The North Observation Deck reopened to the public last May 14, 2024 after a lengthy closure. Ang pangunahing atraksyon dito sa building na to ay ang light show mismo. Bawat sulok ng syudad ay napapailawan ng pinakamalikhain at magandang paraan. Luckily, nung nandun kami, nakita namin kung anong meron sa building niyon. Ngayon, samahan niyo ako sa Ultimate Paradise para sa mga gamers at collectors dito sa Parco Mall sa Shibuya, Tokyo.
Ihanda na ang inyong sarili para sa mundo ng Nintendo, Pokemon at iba pang mga laruan. Unang stop natin, Nintendo Tokyo, para itong panaginip para sa mga Nintendo fans. Kahit sino pa ang paborito niyong karakter, Mario man o Zelda, siguradong may makikita kayong magpapasaya sa inyong gamer heart. Susunod naman ang Pokemon Center. Puno ito ng lahat na bagay na Pokemon Flashes cards at maging mga super rare na items na dito lang matatagpuan. Tingnan niyo ang mga bagong Pokemon Flashes na ito. Hindi ba sila nakakatuwa? At huwag kalimutan ang mga exclusive items, perfect na perfect para sa inyong koleksyon. Parco Mall ay may mga showroom na punong-puno ng mga figures, collectibles at mga nostalgic na items. Kung mahilig kayo sa anime, manga or classic toys, may makikita kayong bagay na magugustuhan ninyo. Salamat sa pagsama sa akin ngayong mahiwagang gabi sa Tokyo. Sana nagustuhan ninyo ang tour na ito at nakatulong sa inyong susunod na pagpunta sa Tokyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang magbigay ng thumbs up, mag-subscribe sa channel ko, at i-click ang bell icon para sa iba pang travel adventures. Kita-kits sa susunod na video!